Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Kawikaan, chapter 5, verses 1 to 23. Aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayoy magagawa mo ang mabuting pagpapasya at ang bawat sabihin mo'y kaalaman ng ibabadya. Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot, at ang kanyang mga halik kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasasa sa alindog, hapdi kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan, daigdig na mga patay ang landas na hahantungan. Pagkat di niya siniyasat daang patungo sa buhay, ang daan niya'y liko-liko ni hindi niya ito nalalaman. Kaya nga aking anak, sa akin ay makinig, huwag lilimutin salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay, ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinin pa ng iba, sa kamay ng masasama ay mamamatay kang maaga. Ang yaman mo iuubusin ng taong di mo kilala, mga pinagpaguran mo makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap, walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo nga maiisip, dangan kasi di ko pinansin ang kanilang pagtutuwid, puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig, sa kanilang katuroan inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang abakong kalagayan, isang kahihiyan sa ating lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal, ang tanging mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. Kung ika'y magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot, manapa nga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan, upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay, ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paaakit, ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di iniaalis, laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay, at dahil sa kamangmangan, hantungan niya'y sa libingan.